What's up mga ka-Wildy Boy? Kamusta mga kababayan? Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Wildy, isang Filipino butcher galing sa Golden Horizon Agency. Kung may katanungan ka, huwag ka magkatubili, i-ask me. Basta click like and subscribe, then share mga video ko sa White Sea. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Wildy Boy. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Hey, Wildy Boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy Boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy Boy. That's my name. Mga ka-Wildy Boy, sa mga nagtatanong pala about paano nyo ba sisimulan ang inyong journey para ikaw ay maging isang qualified applicant bound to Canada. Hindi lang bound to Canada, maaari din kayo makapag-apply bound to UK, Australia, and in New Zealand as an industrial butcher mga ka-Wildy Boy. Siyempre kinakailangan number 1, meron kang karanasan. If dito ka sa amin sa Cargill High River mag-apply, minimum of 2 years ang kinakailangan mong mag-gain na experience. At kung meron kang pagkakataon na mag-training sa mga accredited training centers, I suggest ang kunin mo ay slaughtering operations. Advantage rin kung meron kang NC2 certificate. Aside from that, dapat ang papasukan mong mga employer makapagbibigay sa iyo ng certificate of employment sa wet market, ikaw ay sa meat plant. As long as lahat ng iyong papasukan, kung marami kang napasukan, mabibigyan ka ng certificate of employment, nakasaad dyan ang iyong job position or job title mo, as a butcher or meat cutter ka ba, or ikaw ay isang slaughterman. Siyempre yung work scope mo at reachable ang kanilang contact information. Yung mga clearance dapat may provide mo, NBI clearance, police clearance, kung ikaw ay ex-abroad, police clearance certificate, galing sa bansang pinanggalingan mo. Siyempre kinakailangan nyo ring maglaan ng konting pera hanggat maaari kung kayo ay nangangarap makapagtrabaho abroad. Siyempre hindi nyo may iwasan na kayo ay gagastos kahit paano para sa mga requirements, documentation mga ka-Wildy Boy. At darating din siyempre yung araw kung sakasakali lang mapili ka, ikaw ay mag-undergo ng medical examinations. If may IELTS, of course kinakailangan mong mag-provide ng pangbayad sa IELTS examination fee. At kung kinakailangan mo mag-review center, paglalaanan mo rin ang bayad sa review center. But I'm telling you, karamihan sa mga employers na nagde-deploy ng mga skilled butchers sa ibang panig ng mundo, nire-refund nila ang examination fee for IELTS mga kabayan sa mga selected candidates. So ganoon lamang mga kabayan, if ikaw ay isang skilled worker sa Pilipinas, napakalaki ng bentahe mo para ikaw ay makarating at makapagtrabaho sa ibang panig ng mundo. Kagaya na lamang dito sa Canada, maaari kang maging industrial butcher dito, maaari kang maging permanent resident pagdating ng time. Consistency, patience, and a positive mindset, samahan nyo ng diligence mga kabayan. Tiwala sa sarili, tiwala sa may kapal, at tiwala sa proseso. Panoorin nyo yung mga videos ko, tinuturo ko dyan kung ano ba yung mga dapat mong gawin, mga dapat mong paghandaan. Employer's interview, initial interview, video presentation, andyan na, mga skills. Okay? At kung ano na pang mga advice. At kung gusto nyo maging inspired lalo, panoorin nyo yung mga success stories na mga kababayan nating butchers na na-deploy na. Hindi lang bound to Canada, nandyan rin yung bound to Australia, UK, and then in New Zealand mga ka-Wildy Boy. So yun, I hope nakatulong sa inyo yung video na to, lalong lalo na sa mga nangarap makapagtrabaho sa bansang Canada. Kung sakasakaling bago pa lang kayo sa aking channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong job opportunities, Boy OFW na aking na-upload. At syempre don't forget to give a thumbs up kung sakasakaling nagustuhan nyo yung video na ito. Sa lahat ng mga aspiring butchers sa Pilipinas at sa lahat ng mga job seekers na nangangarap makapagtrabaho abroad, good luck to all of you, and as always, keep the dream alive, be inspired and be motivated mga kabayan. Bye bye, see you in the next video.